Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang dalawang bulkan matapos ang magkasunod na lindol. Halos 500 aftershocks na ang naitala kasunod ng pagyanig sa Zambales kahapon. At mahigit 20 aftershocks naman matapos ang pagyanig kanina sa Eastern Samar. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, paliwanag ng PHIVOX, wala raw kaugnayan yung lindol na nangyari kahapon sa Zambales at yung lindol na nangyari naman kanina sa Eastern Samar. Gayunpaman, kailangan nga mag-ingat pa rin sa aftershocks na umabot na sa 572 dahil sa dalawang lindol. Ayon sa PHIVOX, local fault ang gumalaw sa may Zambales, Pampanga area. At dahil mababaw ang fault na gumalaw, matindi ang naging pinsala sa ibabaw ng lupa. Maaaring nakaapekto rin daw na mabuhangin ang lupa sa Porac, Lubao at Guagua sa Pampanga, kaya mabilis itong gumalaw at bumigay. Paggalaw naman daw ng Philippine Trench ang dahilan ng lindol sa Eastern Samar ngayong hapon at hindi konektado sa lindol sa Zambales. Yung kahapon po ay local fault po ito doon sa may Zambales, Pampanga area. At ito po ngayon ay hindi po related doon kasi ito po ay trench-related subduction zone po siya. So nanggagaling yung Philippine Sea Plate ay binabangga yung ating Philippine Archipelago. 68 kilometers sa ilalim ng lupa nangyari ang paggalaw ng Philippine Trench. Dahil malalim ang pinanggalingan ng lindol, mas malawak pero mas mahina ang pinsala nito sa Eastern Visayas. Sa ngayon, halos 500 aftershocks na ang naitala dahil sa lindol sa Zambales at 21 aftershocks naman dahil sa lindol sa Eastern Samar. Pag huminto, it's either one, it's gearing up for another aftershock. Yun yung iniiwasan natin. That's why as long as energetic at continuous na naglalabas ng small magnitude earthquakes after the main shock yun, where medyo mas maganda yung trending na gano'n na logarithmically, ibig sabihin nagda-downtrend yung number ng events na nare-record natin as well as yung magnitude na itatala. Walang banta ng tsunami sa ngayon. Patuloy naman ang monitoring sa Mount Pinatubo at Mount Mayon na malapit sa dalawang lindol. I think mas unlikely na magkaroon ng event kasi kapuputok lang ng Pinatubo volcano. No? So we need magma para mapondohan yung magma chamber natin para magkaroon ng any eruptive activity doon sa Pinatubo volcano. And it would probably take a long time before this activity or at least the magma gets refilled to levels prior to the 1991 eruption. Ang problema, hindi na pe-predict ang lindol, kaya dapat daw na handa palagi ang mga tao. Hindi natin malalaman kung kakaroon ng lindol sa Metro Manila dahil nagkaroon ng lindol sa Samar. Hindi po ganoon yun. So yung earthquake random po yan, pwedeng mangyari yan anywhere sa Pilipinas kasi nga marami tayong active fault. Jessica, sa ngayon ang mahalaga raw ay ma-check yung mga gusali at yung mga bahay doon sa mga lugar kung saan tumama itong mga lindol nga para ma-check yung structural integrity ng mga gusaling ito. Jessica? Mav, hindi nga lang maiwasang maisip o mabahala ng marami kasi 2 araw na tayong nililindol. No? At kahapon Luzon, ngayon naman Southern Luzon at Visayas. Sana wala na. No? Pero meron bang any assurance from the PHIVOX kung meron man, kung kaya nilang i-predict kung tapos na as of today or kung meron mang susunod, maliliit na lang. Is there any way that they can give that assurance, Mav? Jessica, sa kasamaang palad, ang mga earthquakes kasi, ang mga lindol ay hindi yan nape-predict. Kahit na anong instrumento ang gamitin mo, ay hindi mo masasabi kung tatama nga ito sa anumang bahagi ng bansa. Ngayon, ang binabantayan ng PHIVOX ay yung aftershocks. Dahil ang paliwanag nga kanina ni Director Ishmael, kapag raw matagal hindi nagkaroon ng aftershocks, maaaring nag-iipon ito ng energy para mag-release ng isa pang mas malakas na shock. So, as long as yung mga nangyayari ngayon nga ay yung downtrending na, which is maraming mahihina ng mga aftershocks ang nangyayari, ay wala naman tayo pinapangambahan na magkaroon ng malakas pa na shock na susunod. Pero in the case of another earthquake, wala talagang paraan para ma-predict ito o masabi kung saan susunod na tatama. Kaya nga, ang importante ay laging handa yung mga kababayan natin sakaling may tumamang malaki sa kanila. Jessica? Okay, yung earthquake kanina, Philippine Trench, yung gumalaw, sabi ng PHIVOX, hanggang saan ba ang sakop nitong paggalaw kapag yung Philippine Trench ang gumalaw nga?
Jessica, nandito yan sa eastern seaboard natin. Napakalaki nitong bahagi na ito. At ang paliwanagan ng PHIVOLCS, natural occurrence naman kasi na gumagalaw itong Philippine Sea Plate sa bahagi nga ng Philippine Trench. Ang nangyari lang kanina kasi ay tumama itong sea plate doon sa mismong archipelago ng Pilipinas, kaya nga nagkaroon ng malakas na pagyanig. Pero natural occurrence nga ito at madalas itong mangyari, yung paggalaw nitong sea plates na ito. At paliwanag rin kanina ng PHIVOLCS na tuwing gagalaw yung sea plate na yan sa bahagi ng Philippine Trench, dito sa Maynila natin malakas maramdaman dahil medyo malayo na sa atin. Yung mga surface waves, yung waves sa ibabaw ng lupa na malakas, na talagang destructive, mararanasan mo yan kadalasan dun sa lugar na medyo malayo na sa Philippine Trench. Jessica? Okay, maraming salamat sa'yo, Mav Gonzalez.